Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Magandang hapon po sa ating lahat. Kayo po ba ay natutuwa at kayo ay nasa tahanan ng ating Panginoon? Amen. Ito po yung sinasabi sa salita ng Diyos sa aklat ng Hebreo na wag nating kaliligtaan yung mga ganitong uri ng pagtitipon sapagkat hindi na po maglalaon at nalalapit na po, malapit na po ang pagdating ng ating Panginoon. At yan po ay kinakailangan gagawin natin yung ating nakagawian, hindi lamang isang tungkulin ng pagsamba, ngunit ang pagsamba ay isang pagpapakita ng ating pag-ibig sa ating Panginoon. At sa panimula po ng ating pagsamba sa hapong ito, kung inyo pong maaalala, 3 linggo na lang po, magdiriwang na tayo ng ating 45th church anniversary. Kayo po ba ay natutuwa? Amen. At tayo po, ang ating iglesia ay naghahanda para maging maayos at kapuri-puri sa ating Panginoon ang ating pagdiriwang ng ating 45th year. Alam niyo ba, isa sa mga core values ng GCF, bukod sa meron po tayong statement of faith, meron po tayong core values, no less than 7. At isa rito sa mga core values na ito ay yung centrality of the Word. Alam niyo po, hindi naman sa tinataas natin na tayo po, we belong to the Baptist denomination. Sabi nga nila, no, tayo ra mga Baptist, we are a people of the book. Yun ang kanilang description sa atin. Ngunit tayo po, bilang mga anak ng Diyos, kinakailangan po tayo ay nananangan sa salita ng Diyos. What better way to start ang ating pong pagdiriwang to be reminded upang mapaalalahanan tayo patungkol sa sinasabi ng salita ng Diyos. Babasahin ko lamang po ang ating verse sa araw na ito at ito po ay matatagpo natin sa aklat ng mga awit, Psalm 119 verses 1 to 7. Gagamitin ko lamang po ang English Standard Version. Ganito po ang sinasabi sa panimula po ng ating pagsamba. Sabi dito, "Blessed are those whose way is blameless, who walk in the law of the Lord. Blessed are those who keep His testimonies, who seek Him with their whole heart, who also do no wrong, but walk in His ways. You have commanded your precepts to be kept diligently. Oh, that my ways may be steadfast in keeping your statutes. Then I shall not be put to shame, having my eyes fixed on all your commandments. I will praise you with an upright heart when I learn your righteous rules." Sa pagsisimula po ng ating pagsamba, dito po tayo manangan sapagkat tayo ng mga mananampalataya, mapalad at masaya ang siya na sa salita ng Diyos ay nananangan. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos, marami pong salamat at sa hapong ito, kami po ay binubuksan namin ang aming puso at kalooban sa aming pong pagsamba. Naway, tanggapin mo ang aming pagsamba, Panginoon Diyos. Maluwalhati namin ang inyong banal na pangalan at higit sa lahat, Panginoon, kami po ay nananalig na kayo po ay magliligtas ng kaluluwa sa araw na ito. Sa iyo ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, babasahin po natin ngayon ang banal na kasulatan. Ito ang walang bahid ng mali na salita ng Diyos na galing sa kanyang puso, kanyang ipinagkaloob sa atin para sa ating pagbabanal ng ating mga buhay. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa John chapter 11. Babasahin po natin ang verses 21 hanggang 27. John chapter 11 verses 21
to 27. Tayo po'y tumayo, pagbibigay galang sa salita ng Diyos. John 11:21. Martha said to Jesus, Lord, if you had been here, my brother would not have died. But even now I know that whatever you ask from God, God will give you. Jesus said to her, your brother will rise again. Martha said to him, I know that he will rise again in the resurrection on the last day. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live. And everyone who lives and believes in me shall never die. Do you believe this? She said to him, Yes, Lord, I believe that you are the Christ, the Son of God, who is coming into the world. Pagpalain nawa ng Panginoon ang kanyang salita sa ating mga buhay. Marami na po kayong maupo. Isang saglit na panalangin. Panginoon, sa hapong ito, ang aming tatalakayin na paksa ay mahirap at sensitibo. Kaya nga humihiling kami, Panginoon, ng iyong kalakasan, ng ilaw ng inyong ilaw ng Espiritu Santo, Panginoon, upang kami ay mabiyayaan niyo, Panginoon, ng katotohanan na aming magagamit, O Diyos, sa pagharap namin sa tiyak na kamatayan, kung hindi man kayo darating sa darating na mga panahon. Kaya, O Diyos, kayo po ang magpala sa amin, magbigay ng kaalaman, at palakasin niyo po ang aming mga kalooban upang masunod namin ang aming matututunan mula sa inyong salita sa hapong ito. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Panatilihin yung nakabukas ang inyong mga Biblia. Meron po tayong titignan na ilang mga Bible verses tungkol sa ating paksa ngayong hapong ito. Ang ating pag-aaralan ay nagpapatuloy pa rin sa ating Clear the Air series. Isang series na ating ginagawa tuwing Enero upang matanong natin yung mga madalas itanong ng marami nating mga miyembro sa aming mga pastor. Ito ay isang pagkakataon upang tayo ay mag-break sa usual na series natin at makapagbigay ng mga kasagutan sa mga katanungan na inyong itinataas sa amin. So ang ating pag-uusapan ngayong hapong ito ay maselan. No? Mga issue sa katapusan ng buhay at euthanasia. Euthanasia. Ang euthanasia po ay ang sa isang maiksing salita ay mercy killing. Mercy killing. Mamaya po ipapaliwanag natin yan. Yung ating pong tekstong binasa ay babalikan natin sa katapusan ng ating mensahe sa hapong ito. Sapagat napaka-importante ng imbitasyon na ibinigay ng Panginoon sa atin dito sa tekstong ating binasa. Ngunit bilang panimula, nais ko lang po sabihin na isa sa mga nag-aalab na issue na madalas makakaharap ng mga pastor o ng mga Kristiyano ay ang mga tanong tungkol sa katapusan ng buhay, pagkamatay, pagsalubong sa kamatayan. Bagamat ang kamatayan ay theologically hindi issue sa atin na mga anak kay Kristo Jesus, isa pa ring makabuluhan at kung minsan nakakatakot na milestone sa buhay nating lahat. Alam naman natin mula sa banal na kasulatan na ang pisikal na kamatayan ay pagpasok lamang natin sa presensya ng ating Panginoon. Sabi ni Pablo sa 2 Corinthians 5:8, Yes, we are of good courage, and we would rather be away from the body and at home with the Lord. Kaya sabi ni Pablo, for me to live is Christ, and to die is gain. Sapagkat ang kamatayan, mga kapatid, ay isang paghiwalay lamang sa mandali sa ating pisikal na katawan at sa ating mga mahal sa buhay. At ito ay ang pagpasok natin sa presensya ng ating Diyos.
Ngunit habang ito, ang ating kaaliwan, yan ang ating katiyakan, mga mananampalataya, na kapag tayo ay nilagutan na ng hininga dito sa buhay na ito, ang susunod na hangin na ating lalanghapin ay ang hangin ng kalwalhatian. Napakagandang kaisipan. Kaya lang, habang ito ay kaaliwan natin, ang aktual na proseso ng pagkamatay ay isang nakakatakot na katotohanan na maaaring nakakatakot sa karamihan sa atin kung tayo ay magpapakatotoo. No? Kahit po ako, hindi po ako natatakot mamatay, pero yung proseso ng aking pagkamatay, idinadalangin ko sa Diyos. Kaya po kung minsan, sensitibong pag-usapan yung ganitong topic. Para sa mga bata siguro, parang ano ba ang pakialam ko dyan, matagal pa ako mabubuhay. Actually, hindi nyo alam yon. Merong mga batang-bata kung minsan kinukuha ng Panginoon sa aksidente, sa biglang pagsira ng kanilang katawan o kung ano pa man. Lalo naman siguro sa mga tumatanda na, katulad ng inyong lingkod. Lalo pa kung meron na kayong sakit-sakit sa katawan. Meron na kayong mga nararamdaman. Mga pagkirot ng tuhod, ng balakang, ng ulo, ng tagiliran, no? Marami na po tayong nararamdaman, no? Hindi na tayo kasing liksi. Hindi na tayo kasing lakas. Hindi niyo po naitatanong, ito pong topic na ito naging masyadong personal sa akin. Sapagkat ako po ay marami ng sakit, no? Ako po ay may coronary artery disease. May sakit po yung mga ugat ng aking puso. Kaya ang ilang ugat ng aking puso ay pinasaka na ng stent. No? Nakadalawang angioplasty na po ako. Wala akong balak na magpangatlo. No? Kaya nag-iingat na po tayo. Bukod doon, ako po ay may chronic kidney disease. Mabuti na lamang po na ang isa sa pinakamagaling na espesyalista sa kidney disease ay ang aking asawa. No? Siya po ang isa sa mga pinakadalubhasa, no, sa kidney disease. Kaya po siya siguro ibinigay sa akin ng ating Panginoon. Sapagkat alam ng Panginoon ako'y magkakaroon ng kidney disease dahil sa aking katakawan. No? Pero nung iniisip po ito, lalo na yung mamaya pag-uusapan natin yung advanced medical directive. Ano nga ba ang sasabihin ko sa misis ko? O ano bang iiwan ko na tagubilin? Man sila ay mabigyan ng guidance kapag siya ay hindi na makausap o wala ng malay. No? Pag-uusapan po natin yan. Pero una, tanungin natin ang tanong na ano ba ang halaga ng buhay ng tao? Ano ba ang halaga ng buhay ng tao? Lalong-lalo na sa mata ng Diyos. Ano ang halaga? Ang buhay ay isang kaloob mula sa Panginoon. Siya ang nagbigay ng ating buhay. Sa Genesis chapter 2 sa verse 7, sinasabi doon na kanyang kinuha ang tao, ang unang tao, si Adan, mula sa buhangin at kanyang iminolde ito upang maging tao. Alam niyo ba, na ang lahat ng basic na elements ng ating pangangatawan ay pareho lang ng basic elements ng lupa. Tayo ay talagang nagmula sa lupa. No? At pagkatapos noon, si Adan ay hiningahan ng Diyos ng diwa ng buhay. Genesis chapter 2 verse 7. Sa kanya po nagmumula ang buhay, ang ating hininga, ang pagtibok ng ating puso. Na hanggang ngayon na hindi may paliwanag ng mga dalubhasa kung paano ba yung electrical wiring ng puso para tayo ay may automatic na power source na patuloy na nagtitibok ng ating puso. Mga kapatid, siya ang may bigay ng buhay. Datapwat ang Panginoon lamang ang maaaring magbigay at magbawi ng buhay. Nakakatakot ko minsan basahin ang mga talata pareho ng Deuteronomy 32:39. Sabi doon, see,
See now that I, even I, may emphasis po, see now that I, even I, am He, and there is no God beside me. I kill and I make alive, I wound and I heal, and there is none that can deliver out of my hand. Siya po nagbigay ng ating buhay, siya po ang magliligtas sa atin, siya po ang babawi ng ating buhay. Sa 1 Samuel chapter 2 verse 6, ganun din po ang sinasabi. Pareho ng Deuteronomy 32:39. Sa makatwid, pinagbabawalan ng Biblia ang pagpatay. At ang buong sangkatauhan, dapat bigyang halaga ang buhay ng tao sa kahit na anong pangyayari. Meron po tayong value dahil tayo po ay nilikha sa wangis ng Panginoong Diyos. Sa Genesis 9:6, ang wika doon na ito, whoever sheds the blood of man, by man shall his blood be shed. Bakit? For God made man in His own image. Tayo po ang imago Dei, the image of God. Tayo po ay nilikha sa kanyang wangis. Kaya sabi sa Exodus 20:13, isa sa mga 10 Commandments, you shall not commit murder. Sa Deuteronomy 5:17, inulit ni Moises ang command na yon, you shall not commit murder. Bagaman ang kamatayan ay hindi maiiwasan, ang Diyos lamang ang nakakaalam kung kailan ito mangyayari. Sabi nga sa Hebrews 9:27, and just as it is appointed for man to die, ang appointment po for us to die, ang Diyos lamang po ang nagbibigay. It is appointed for man to die once, and after that comes judgment. Siya po ang ating tagapaglikha, siya din po ang babawi ng ating buhay. Ang bawat araw sa ating buhay ay isinulat na niya sa pahina ng kanyang libro. Sabi sa Psalm 139, na ang bawat araw sa ating buhay, ang bawat gagawin natin ay isinulat na ng Diyos at itinakda na niya para sa bawat isa sa atin. Kasama na ron mga kapatid, kung kailan tayo malalagutan ng hininga. So ano ba yung euthanasia? Yun po ang isang pag-aaralan natin ngayong hapon. Ano ang euthanasia? Ang euthanasia ay isang sadyang medikal na pagkilos, o di kaya naman ay sadyang hindi pagkilos, no? Ng isang tao, ng kanyang doktor, o ng isang ikatlong partido na magiging dahilan ng kanyang pagkamatay. So ang euthanasia ay, sa madaling salita, sabi nga ng iba, mercy killing. Pero sa mata ng Diyos, ito ay killing lang. No? Merong active euthanasia. Ito ay kapag ang tao ay gumagawa ng mga hakbang para maging dahilan ng kanyang pagkamatay o pagkamatay ng ibang tao. Active euthanasia. Meron ding passive euthanasia. Kapag merong medical na paraan para mabuhay ang isang tao, tapos ito ay ipinagkakait doon sa taong yon, doon sa patient na yon, upang siya ay tuluyan ng malagutan ng hininga. Yun po ay passive. Pag-withdraw ng medicine, ng technology, o ng mga kaparaanan para siya ay magpatuloy sa kanyang buhay. Yung active po ay paggawa ng mga medical na o paggamit ng medical technologies upang siguro sa isang cocktail of drugs ay mawala ng buhay ang isang tao. Ito po ay ginagawa sa ibang bansa. Marami na pong bansa na legal ang euthanasia. Salamat na lang po na sa ating bansa ay hindi pa ito ginagawang legal. Panalangin po natin na huwag na tayo kailanman umabot pa roon doon sa panahon na ang ating mga mambabatas ay gagawa ng batas na gawing legal ang euthanasia. Sapagkat ito ay pinagbabawal ng Biblia, sapagkat ito ay pagpatay. Hindi kailanman isang opsyon ang euthanasia para sa isang Kristiyano. Ngunit, meron tayong pangatlong tanong. Ano naman ang alternatibo sa euthanasia? Ito po ay kinalap ni Pastor Larry at ng aking sarili mula sa isang libro
ni Dr. John MacArthur at kanyang mga elders sa Grace Community Church sa Amerika. Right Thinking in a World Gone Wrong, ang title ng aklat na ito. Ang sinasabi doon ay ganito, bagaman pinagbabawalan ng Biblia ang kahit na anong uri ng euthanasia, whether active or passive, meron po silang tinatawag na letting die, letting a person die. Yung letting die po ay tinatanggap kapag ang kamatayan ng isang tao ay nalalapit, imminent, at hindi na maiiwasan. No? Irreversible. So pag sigurado na at imminent, malapit nang mangyari. Yung letting die ay pwedeng kaparaanan na maibsan ang paghihirap ng isang pasyente na malapit na malagutan ng hininga. Ang letting die ay pagkait o pagbawi ng mga gamot o teknolohiya na nakapagpapahaba ng buhay para sa isang tao mula sa malalang sakit na hindi na maiiwasan ng kamatayan kahit na siya'y gamutin pa. So, ang letting die ay hindi passive euthanasia. Siya po ay, kasi ang passive euthanasia, gusto niya lang mamatay na. Kahit na po meron pa ho siyang talagang pagkakataon na mabuhay, dahil siguro sa hirap na kanyang dinadanas, meron nga pong balita, tamang-tama po, bago po kami umalis ng bahay kanina, kami nanonood ng balita. At sa Estados Unidos, meron isang babae na inaresto ng mga pulis sapagkat kanyang binaril ang kanyang asawa, isang 76-year-old lady, ang inaresto dahil binaril niya ang kanyang asawa dahil pinag-usapan na nila na kung siya ay magpapatuloy sa kanyang sakit at magiging malabo na ang kanyang recovery, ay binigyan niya ng permiso ang kanyang asawa na barilin na lang siya. At ganoon ang ginawa ng misis. No? Alam ko mga misis, yung iba sa inyo, gusto nyo gawin yan sa mga asawa ninyo. No? Pero wag nyo namang gawin. Kahit nahingi nila. Ang balak yata ng dalawa ay murder-suicide. Pagkatapos ng barilin ng kanyang asawa, ikanyang itutuon ang baril sa kanyang sarili at papatayin niya ang kanyang sarili. Ganun ang balak nilang dalawa. Kaya lang, si Mrs., nung patay na yung asawa niya, nagdalawang isip. No? Sabi niya, teka muna, bakit ko papatayin ang sarili ko? Kaya lang po, inaresto siya for murder. No? Hindi po ganon ang letting die. Yun po, killing po yun. No? Mercy killing. Ang letting die po ay meron, ito pong importante. Meron ng malalang sakit ang tao, hindi na maiiwasan ang kanyang kamatayan, kahit na siya'y gamutin pa ng pinakamabuting gamot at pinakamabisang teknolohiya na available sa kanya. Pagka po ganun, binabawi na lang po yung gamot at teknolohiya upang ang taong ito sa kanyang sariling oras ay magpapatuloy sa kamatayan. Naturally. So, pero mga kapatid, siguro iniisip nyo ngayon, Pastor, mahirap naman sigurong isipin. O, paano ba natin huhusgahan ang isang pasyente kung siya ba ay nararapat na i-letting die na lang? No? Well, trained po dyan ang ating mga doktor. No? Dr. Poyan nandito, si Dr. Bebet nandito. Trained po sila na gawin yan. Lalo na silang dalawa dahil sila po ay kidney specialist. Alam niyo, yung misis ko, ayaw niyong maging doktor siya. Kasi pag doktoran niyo na po siya, malapit na po kayo. No? Hindi naman. No? Pero kaya niya kayong buhayin ng matagal. No? Pero nararanasan nila madalas yung ganitong klaseng sitwasyon na kailangan payuhan nila ang mga pamilya tungkol dun sa chances o dun sa prospect na magpatuloy ang buhay ng isang pasyente nila. So mga kapatid, yung letting die ay isang alternatibo. Siyempre, pinapanalangin natin na hindi tayo umabot sa ganun.
na kailangan natin mag-decide. Kung ang letting die ay kung ang kamatayan ay lalalapit na, imminent, kahit pag gumamit ng pinakamahusay na manggagamot o ng paggagamot, katanggap-tanggap para sa isang pasyente na ipahinto ang mga nagbibigay buhay sa kanya na gamot o kagamitan. Ang pasyente ay mamamatay ayon sa oras na nakatakda para sa kanya. Meron po tayong note dito na importante. Dapat nating seryosong pag-isipan, mga kapatid, yung pagbibigay ng active medical directive, advanced medical directive. No? Yan po ay isang kasulatan kung saan inilalatag natin kung ano ang gusto nating mangyari sa ating pagka tayo ay comatose na o talagang hindi na tayo maaaring mabuhay pa ng matagal. Ipapakita ko po ang mga ibang slide na nagbibigay na impormasyon. Kung meron po kayong gustong konsultahin na reference, no, para tayong mga laypersons ay magkaroon ng advice tungkol sa advanced directives, saka yung do not resuscitate orders, ang tawag po nila dyan, DNR, kunan nyo po yung QR code na yan. No? I-capture nyo po sa inyong phone. It will lead you to the website of the Medical City Hospital. Meron silang malinaw na pagsasabi kung anong gagawin. At yun na nga yung aking ibinahagi sa inyo kanina. Yung susunod na slide ay nagpapakita sa atin ng mga guide questions para makagawa ng advance directive. No? Usually ginagawa ito if you are terminally ill, yung talagang terminal na po ang illness ninyo, wala na pong pagbawi doon, irreversible na, or permanently unconscious, comatose po. Gusto niyo po ba ng CPR, yung cardiopulmonary resuscitation, kapag kayo ay nag-cardiac arrest? Kapag kayo ay terminally ill na or worse, permanently unconscious, gusto niyo po ba na sabihin sa doktor na i-resuscitate niyo pa rin po ako? Or pangalawa, gaano ba ka-agresibo ninyo gusto yung medical treatment sa inyo? Doon sa terminally ill na or permanently unconscious. No? Gusto niyo po ba bigyan pa rin kayo ng CPR? O kaya ay bigyan kayo ng continuous nutrition and hydration? O di kaya ay ventilator? No? Respiratory assistance, o dialysis kapag nag-fail na yung organs nyo, o kaya pain medication na lang. No? So pwede nyo pong kunan nyo po ng litrato itong guide na ito. Kung meron po kayong sitwasyon na inyong sinasalubong, hinaharap sa inyong buhay na kailangan ninyong magtanong ng mga tanong kung paano ba gawin ng advanced medical directive, ito ang mga tanong na dapat yung tanongin sa sarili ninyo. Alam nyo po, napag-isip-isip ko yung mga tanong na to. So kasi ako po wala pa po akong advanced medical directive. Wala pa po akong living will. So ngayon napag-iisip ko na baka kailangan magpagawa na ako nito. Ito ay hindi dahil tayo nagiging morbid o gusto na nating mamatay. No? Ginagawa natin to bilang pagmamahal para sa ating mga mahal sa buhay na maiiwanan ng burden. Na sila ang mag-decide kung kayo ay comatose na or permanently unconscious. Gusto natin sila bigyan ng instruction na legal. No? Meron pong magkonsulta po kayo ng abogado kung gagawa po kayo nito. Sapagkat itong advanced medical directive o living will, kung minsan kailangan i-notarize para talagang legal document siya. No? At bago nyo to gawin, no? Bago kayo magpagawa nito, tapos ibibigay nyo sa pamilya nyo, pag-usapan nyo muna. Hindi yung gugulatin nyo na lang sila isang araw, bibigyan nyo na lang sila ng advanced medical directive. Bakit? Mamamatay ka na ba? No? So, kailangan pag-usapan. Well, ako, ang isang benefit ko, isang asawa ko, sanay na sa pagbibigay ng ganitong advice. Pero natitiyak ko, kung ako ang pasyente, baka magdalawang isip siya. O baka naman hindi. Baka tuluyan na niya ako. Sa hirap niya sa akin. No? So, maganda pong pag-isipan ito. Hindi po ito pagiging morbid.
Hindi po ito pagbibigay ng parang takot sa inyong pamilya. Pag-usapan ninyong mag-anak. Kahit na po yung mga bata pa, yung mga mid-30s hanggang mid-40s, akala nyo kayo ay si Superman, hindi kayo kailan magkakasakit, kailangan nyo rin pag-usapan ito. Yung susunod na slide po dyan ay Philippine Council for Health Research and Development ang nagsabi na meron silang guideline, yung healthcare directive would only be followed if the patient is diagnosed in writing by the attending physician to be in a terminal condition or in a permanent unconscious situation by 2 doctors. So meron pong protocol. Kunin niyo po ito at inyong magagamit siguro sa darating na panahon. Yan po, mahirap po yung portion na yun. Kasi actually, iniisip ko po kung gagawin ko eh. Nung iniisip ko, parang naiiyak na ako eh. No? Kasi naiisip ko, naiiwanan ko na ang aking mahal sa buhay, ang aking misis, ang aking mga anak. No? Pero ako po 61 na, magiging 62 na po ako sa June. Marami po akong sakit. Kailangan ko na po talagang paghandaan ito. Kailangan natin harapin ito. Wala naman po tayo takot bilang mga Kristiyano sapagkat tayo ay nasa Panginoon na. No? Kaya mga kapatid, importante po yung ating sasabihin maya-maya. Pagbalik natin doon sa ating scripture reading. Pangapat na tanong, yung iba, dahil pinag-uusapan natin yung mga nasa bingit ng kamatayan, maasahan ba ang pagbabagong loob ng isang tao na nag-pray to receive Christ nung malapit na lang siyang mamatay? No? Kasi, marami ako na-share ng gospel, mga kapatid. Ang palaging sinasabi sa akin, bata pa ako. Tsaka ako naiisipin yan. Pag malapit na akong mamatay, para namang alam nila kung kailan sila mamamatay. No? Ang katotohanan nito, mga kapatid, hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng Panginoon. Walang nakakaalam. No? Maring matagal pa talaga ang buhay natin. No? Yun po ang ating inaasam-asam. O maaaring tayong kunin kahit kailan. Pero may pangako sa atin ng Panginoon na tayo ay may buhay na walang hanggan. Ang kamatayan ay paglipat lang natin mula sa buhay na ito na limitado, papunta sa buhay na puro kalwalatian at walang hanggan. Merong isang sitwasyon sa Biblia kung saan merong near-death profession of faith. No? Itong near-death profession of faith na ito ay nasa Luke 23:39 to 43. Luke 23, nasa krus po ang ating Panginoon. No? Siya po ay tinutuya ng lahat ng tao doon. Sa verse 34 ng Luke 23, dahil sa pagtutuya ng mga tao, ang kanyang response ay, Father, forgive them, for they know not what they do. At yung kanyang pagkamatay sa krus ay ang kaparaanan, ang kabayaran para sa forgiveness na kanyang idinalangin sa kanyang ama na ibigay na doon sa lahat ng nagpapako sa kanya. Napakaganda po, no? Pagkatapos noon, marami pong nanuya sa kanya. Yung mga rulers scoffed at him, verse 35. Yung mga soldiers, if you are the king of the Jews, save yourself. Sa verse 39 ng Luke 23, ang sabi doon, one of the criminals who were hanged railed at him. Yung katabi niyang, isang magnanakaw na katabi niyang ipinako sa krus. Saying, are you not the Christ? Save yourself and us. Ano ka ba kung ikaw ang Kristo, iligtas mo ang sarili mo, at kami, iligtas mo kami. Dahil lubha na silang nahihirapan. Pero tignan niyo yung verse 40. But the other rebuked him, saying, do you not fear God? Yung isang magnanakaw, alam niyo, sa tradisyon, may mga pangalan pa yung mga magnanakaw na yon, no? Sino nakakaalam ng pangalan ng mga magnanakaw ayon sa tradisyon, no? Si Hestas at si Dimas.
No? Hindi po natin tiyak yun. Wala sa Biblia yun. No? Kaya huwag niyong pangangalanan ng anak niyo na Hestas. No? Ang sabi ni Hestas siguro ito, "Are you not the Christ? Save yourself and us." But the other rebuked him, saying, "Do you not fear God, since you are under the same sentence of condemnation?" Ibang sinasabi ng isang magnanakaw. Nagbago ang kanyang sinasabi. Noong una, kasama siya doon sa paglait at panunuya sa ating Panginoon. Ngunit biglang nagbago ang kanyang paningin, ang kanyang kaisipan. Kaya sabi niya sa verse 41, "And we indeed justly," tama lang na ipako tayo sa krus dahil tayo ay makasalanang mga magnanakaw, mga mamamatay tao. "For we are receiving the due reward of our deeds. But this man," tinuro niya si Kristo Jesus, ay nakapako nga pala. So siguro, ninuso niya lang ganun. "This man," sabi niya, "this man has done nothing wrong." Tapos sabi niya kay Jesus, "Jesus, remember me when you come into your kingdom." Ang tugon ng ating Panginoon, "Truly I say to you, today you will be with me in paradise." Yun po ay isang deathbed confession. Pero kung papansin ninyo, meron siyang lahat ng ingredient ng saving faith. Una, biglang-bigla nagbagong isip niya. Bakit kaya? Siguro kilos ng diwang banal. Pangalawa, sabi niya, na inamin niya ang kanyang guilt. "We indeed justly, for we are receiving the due reward of our deeds." Tapos kanyang idineklara ang innocence ng ating Panginoon. "This man has done nothing wrong. He is the perfect, innocent substitute." Naalala niyo? Kailangan perfecto yung substitutionary atonement. So hindi niya alam yung theological term, pero yun ang kanyang dineklara. Tapos sabi niya, Jesus! Inamin niya na kailangan niya ng Savior, sapagkat yun ang ibig sabihin ng pangalan ni Jesus. Tapos sabi niya, "Remember me when you come into your kingdom." Kinilala niya na siya ay king. At yung katotohanan na mayroong buhay na walang hanggan sa kingdom niya. So nakita nyo, kahit na maiksi yung proclamation, yung profession ng thief on the cross, punong-puno ng katotohanan, nagliligtas. Kaya naman sabi ng ating Panginoon, "Truly I say to you, today you will be with me in paradise." Alam niyo kung bakit alam ng Panginoon na siya ay tunay na nampalataya sa Kanya? Sapagkat siya ang nagligtas doon sa thief na iyon. Ang espiritu niya ang kumilos sa puso ng thief na iyon upang siya ay maligtas. Bakit? Sapagkat ang kanyang storya hanggang ngayon pinag-uusapan natin. Ipinapakita dito na ang tanging kailangan lamang ay pananampalataya kay Jesus. Kaya po siya niligtas ng Espiritu Santo. Kaya po siya niligtas ni Jesus. Yun po ang deathbed confession or profession of faith na nagsasabi sa atin, posible. Na kahit na nasa bingit na ng kamatayan ng ating mahal sa buhay o ng isang kaibigan, kailangan pa rin natin silang bahaginan ng Ebanghelyo. Kaya lang mga kapatid, tanging ang Panginoon lamang ang siyang makakaalam. Yun ang problema natin. Si Jesus, nakikita niya nun kasi nandun si Jesus nun. Siya ang nilapitan. Nakikita ni Jesus ang ating mga puso. Kahit ngayon, kung tayo lumapit sa Kanya, na hindi naman tunay ang ating pananampalataya sa Kanya, alam ni Jesus. Siya lamang po ang tunay na nakakaalam. Kaya tayo ngayon, kung meron man tayong shera na nasa bingit ng kamatayan, hindi natin matitiyak. Pero huwag tayo mawawala ng pag-asa. Magpatuloy pa rin tayo ng pag-abot sa kanila. Mula sa pananaw ng tao, kailangan natin makakita ng ebidensya ng pagbabago niya sa buhay niya. Pero kung wala na siyang buhay at hindi magpapatuloy, hindi na natin makikita yung pagbabagong yon. Tanging ang Diyos lamang na lang ang makakaalam. Kaya ang ating dalangin sa mga ganon ay, Panginoon, iligtas mo sila. Kayo lamang po ang tanging makagagawa nito. Kayo lamang po ang tanging makaalam. Pero yung thief on the cross, siya po ay naligtas. Sabi ni Jesus, today, wala siyang baptism, hindi siya nag-Bible study, hindi siya nag-enlist sa isang church,
Wala siyang relihiyon. Wala siyang ginawang mabuti sa buhay niya. Ang tanging ginawa niya lang ay itinanggap niya ang kaligtasan na ibinigay sa kanya ng puso, sa puso niya ng Diwang Banal. At kanyang prinofess sa kanyang bibig na ang Panginoon ay kanyang tagapagligtas at kanyang Panginoon. At dahil doon sa pananampalatayang yun, na nanggaling din naman sa Panginoon, itong taong ito, sa bingit ng kamatayan, ay naligtas. Napakagandang kwento. Paano ba harapin, ikalima, ang mga taong nasa coma? O kaya, paano ba siran yung mga taong nasa coma, nasa bingit na ng kamatayan? Yun ang isang tinatanong natin. Paano ba natin, siguro babahagi na ng Ebanghelyo ang mga nasa coma na? Una sa lahat, nasabi ng iba, sharean pa rin ang gospel. Tama po yun. Hindi po natin alam na dun sa kanilang permanent unconsciousness, kung ang kanilang consciousness ay nagbabalik-balik. Meron pong mga ganyang kwento. So hindi po natin alam yon. At ang tanging magagawa lamang po natin ay basahan sila ng Bible, basahan sila ng gospel, paulit-ulit na iparinig sa kanila ang mabuting balita ng kaligtasan. At hindi natin alam, dahil sa kagandahang loob ng ating Diyos, na maaaring siya ay kumilos, magbigay ng kaligtasan para sa taong ito, at siya ay iligtas. Hindi natin alam, mga kapatid, kaya dapat po tuloy-tuloy lamang po ang ating pagbasa ng Biblia sa kanila. Hanggang sa huling sandali ng kanilang buhay. Hindi po natin alam. Kaya kung minsan po, di ba, namamaalam na tayo dun sa mga malalagutan ng hininga? Sabi ng iba, hindi ka na naririnig niyan. Hindi natin alam yun, actually. Maaaring totoo, maaaring hindi. Pero hindi po makasasakit kung tayo ay magpatuloy na magpakita ng ating pag-ibig at pagmamahal sa kanila at patuloy silang basahan. Yung mga alam natin na Kristiyano na, basahan ng mga pangako ng Diyos. Na absent in the body, present with the Lord. That it is better by far for me to depart from this body than to be with you and to be with the Lord. Marami pong ganyan na verses sa Bible. Basahan po natin sila. Parinig natin sa kanila ang ating mga himno. Hindi natin alam, baka ang Diyos ay kumilos at gumawa siya ng paraan upang sila ay maligtas. Uli sa lahat, paano ba tayo maghahanda sa kamatayan? Balikan po natin yung ating teksto. Sa John 11:21. Alam niyo nga po ang kwentong ito, si Lazarus na kaibigan ni Jesus, na kanyang minamahal na kaibigan, at si Martha and Mary na taga Bethany, si Lazarus ay nagkasakit ng isang malalang sakit na tuluyan na nga siyang namatay. Noong nagkakasakit pa lang si Lazarus ng malubha, nagpadala na ng mensahero si Martha at si Mary kay Jesus. Si Jesus ay nasa isang malayong lugar, mga 1 day's journey away. Kaya nung matanggap niya sa mensahero, 1 day journey yun. So, 1 day na yung nakalipas, natanggap ni Jesus. Naghintay pa siya doon ng 2 araw. Marahil po, nung pagdating po ng mensahero kay Jesus, namatay na si Lazarus. Pero ang sabi niya sa John 11, verse 4, sabi niya, this illness does not lead to death. It is for the glory of God, so that the Son of God may be glorified through it. Yun po ang pakay niya. So siya ay nanatili doon sa kanyang kinalalagyan ng ilang araw pa at hindi pa bumalik kaagad. Sa takdang panahon, siya po ay naglakbay, 1 more day. So pagdating niya doon sa Bethany, patay na po si Lazarus 4 days. Pag 4 days na pong patay ang isang bangkay na walang embalsamo, nabubulok na po yun. No? At of course, alam niyo na po ang nangyaring sa kanila. Pagdating ni Jesus, sinalubong siya ni Martha. Ang sabi ni Martha kay Jesus, Lord, if you had been here, my brother would not have died. Isang napakalalim na katotohanan. Ang Diyos ang may hawak ng buhay. Kapag tayo'y nasa Kanya, hawak niya ang ating buhay. Hindi tayo kailanman mamamatay sapagkat tayo'y Kanya.
Yun po ang katotohanan ng sinabi ni Martha. Pero siyempre, ang ibig niya sabihin, kung nandito ka, sana gumaling ang kapatid ko at inyong pinatayo. So siyempre, may konti siyang hugot dito, may konting sama ng loob. But even now, I know, bumawi si Martha. But even now, I know that whatever you ask from God, God will give you. Aba, napakalakas ng pananampalataya ni Martha kay Jesus. And sabi niya, kaya mong buhay dito kung hihingin mo sa Panginoon. Pero hindi siguro ganun ka-specific yung kanyang iniisip. Pero isang katotohanan muli, na ang ating Diyos is the sovereign Lord. Siya ang may control ng lahat. Ang lahat ng kanyang sabihin ay masusunod. Tapos ang wika ni Jesus sa kanya, your brother will rise again. Hindi alam ni Martha kung ano talagang ibig sabihin nito. Hindi niya alam, nabubuhayin niya actually. No? Kaya ang sagot ni Martha sa kanya, I know, sabi niya. Sapagkat si Martha ay isang religious or devout na Jew, sabi niya, I know that He will rise again in the resurrection on the last day. Kasi yun ang tinuturo sa Old Testament. Merong resurrection on the last day, sinabi ni Job yun. No? I will see my Redeemer. My Redeemer lives and I will see Him in my flesh. Sa Job pa lang, and Job is one of the earliest books. Halos kasintanda siya na Genesis. Sa Job pa lang, sinasabi ng katotohanan na merong resurrection. Sa Psalm 16, sinabi ni David na magkakaroon ng resurrection. So isang paniniwala ng mga Hudyo ang sinabi ni Martha, I know that He will rise again in the resurrection on the last day. Kaya naman ang sabi ni Jesus sa kanya, I am the resurrection and the life. Ako ang nagbibigay ng buhay sa lahat. Sabi niya sa John chapter 5, kapag siya ay nangusap, mabubuhay ang mga nangamatay. Siya ang resurrection. Siya ang nagbibigay buhay. Whoever believes in me, though he die physically, yet shall he live. Yun ang pinangako niyang eternal life. And everyone who lives and believes in me shall never die. Mga kapatid, yung huli niyang tanong, ang itatanong ko sa inyo ngayong hapon, do you believe this? Do you believe this? Do you believe na si Jesus nga ang nagbibigay ng buhay? Do you believe na siya nga ang resurrection? Na sa kanyang kaparaanan, sa kanyang kapangyarihan, maaari niyang buhayin ng kahit na sino magpakailanman, magpasawalang hanggan. Sa kanyang kaluwalhatian. Kahit na ano pang sumira sa inyong katawan na sakit. Kaya niyang buhayin ang lahat ng nasa kanya. Sa Colossians chapter 3, sabi niya, our life is hidden in God, in Christ. Tayo'y nakatago in Christ. If you are in Christ and Christ will never die, you will never die. Hindi tayo mamamatay. Hindi tayo mahihiwalay sa ating Ama. Hindi tayo mahihiwalay sa kanyang kaluwalhatian. Yun po ang dakilang katotohanan. Si Martha, mga kapatid, naniwala. Sabi niya, yes, Lord, I believe that you are the Christ, the Son of God, who is coming into the world. I believe, sabi niya. Pareho ng sinabi ng thief on the cross. I believe, sabi niya, Jesus, my Savior, sabi niya. Remember me when you enter into your kingdom. Kingdom, my Lord, sabi niya. I believe, sabi niya. Sabi din ni Martha, I believe. Yes, Lord, you are the Christ. Ikaw ang Mesias, ikaw ang piniling anak ng Diyos who is coming into the world. Alam na natin yung kwento. Siya ay nagpunta doon sa libingan ni Lazarus at siya ay nanalangin. Nanalangin siya para doon sa mga nakakarinig sa kanya. Nanalangin siya para sa kanila, para alam nila kung anong gagawin niya. At para alam nila na ang nagbibigay ng buhay ay ang Diyos na nasa langit. Tapos sumigaw siya, sabi niya, take away the stone. Sabi ni Martha, nangangamoy na siya, Panginoon. Tapos sabi niya, did I not tell you that if you believed, you would see the glory of God? Hindi ba sabi niya nung verse 4, this illness will not result in death, but will result in the glory of God? Yun ang kanyang balak mula pa sa umpisa. Kaya sabi niya, Father, I thank you that you have heard me. I knew that you always hear me. And I said this on account of the people standing around, that they may believe that you sent me. Yun ang pakay niya. Tapos siya ay sumigaw, sabi niya, Lazarus, come forth!
Mga kapatid, tumayo ang nasa loob ng libingan, itinulak niya ang batong humaharang sa pintuan, siya ay lumakad na nakabalot pa sa mga panlibing niyang damit. At siya ay nabuhay. Hindi ko alam kung paano siya nabuhay. Siguro ni-reverse ng Panginoon yung pagbulok ng kanyang ng parte ng katawan. Binuhay niya ulit ang kanyang puso, ang kanyang lapay, ang kanyang kidney, ang kanyang lungs. At siya'y muling nakahinga ulit. Kaya bang gawin ng Panginoon yun? Siya ang gumawa ng langit at lupa, no? Siyempre, kaya niyang gawin yun. Ni-reconstruct niya si Lazarus. Si Lazarus ba ay nabuhay na ng walang hanggan? Hindi po. Kasi malamang siya po ay namatay din. Merong ang kwento na baka siya ay pinatay din dahil siya ay isang tagasunod ni Jesus. So hindi permanent yung kanyang resurrection. Kasi ang una dapat mag-resurrect with a glorified body ang ating Panginoong Jesus. He's the firstborn of the resurrected. So si Lazarus, sinampulan lang niya. Ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan at kalatian. Mga kapatid, diyan natin makikita ang kagandahang loob ng Diyos. Tayo ay bibuhayin niya, ibo-born again niya, bibigyan niya ng isang bagong kaluluwa, bibigyan tayo ng isang bagong puso, bibigyan tayo ng kakayanan na manampalataya sa Kanya. Gagawin niya lahat yan sapagkat ang ating kaligtasan ay ang Kanyang kalwalhatian. Nakikita niyo ba? Kaya ang tanong ko sa inyo, pareho ni Jesus kay Martha, do you believe this? Handa na po ba kayo sa inyong kamatayan? Hindi ko po kayo tinatakot. Actually, tinatakot ko kayo. Sa makatwid, matakot kayo. Kayo ba'y handa na harapin ang ating Panginoon? Maaring hindi tayo handa doon sa proseso, doon sa means, doon sa yung detalye ng ating pagpawi dito sa mundong ito. Ako nga, pinapanalangin ko palagi sa Panginoon. Panginoon, sana ayokong mamatay dahil ako'y nalunod. No? Yun ang pinakakinatatakutan ko. Baka naman ganun ako kunin ng Panginoon, di ko alam. No? Sana, Panginoon, kunin mo na lang ako habang ako'y natutulog. Ang sabi naman ni Bebet, huwag ganun. Ibig mo sabihin, pag-gising ko, bangkay ka na? Oo nga naman. Pero hindi po ba maganda? Alam niyo mga kapatid, yung aming mga magulang, tatlo po sa kanila ay nasa Panginoon na. Ang tatay ni Bebet, nanay ni Bebet, ang tatay ko. Lahat po, pinanalangin namin na sila ay kain nang wala na sanang pain. At tinugon naman ang aming panalangin. Si Papa nga po ni Bebet, mga ilang linggo bago pumanaw, habang kami nagkakainan sa aming Sunday lunch, bigla niya po akong tinawag. Sabi niya, Pastor BJ! Pastor BJ! Ipag-pray mo naman ako. Sabi ko, of course, Papa. Pag-pray kita. So mag-uumpisa na ako mag-pray. Sabi niya, ipag-pray mo na kunin na ako ng Panginoon. O di medyo natulala ako. Kasi magkakasama kami magkakamag-anak. Pero pinag-pray ko po na Panginoon, sa iyong tamang paraan, sa iyong tamang panahon, ipagkaloob niyo po ang inyong kalooban para kay Papa. At hindi nagtagal, siya po ay kinuha ng Diyos sa kanyang pagtulog. Ganon din po ang aking ama. So bagaman malungkot, nasagot ang aming dalangin na sila ay pumanaw na walang pain. Hindi na po kami nag-usap-usap. Ano ba, i-resuscitate pa ba natin? No? Hindi. Si Mama meron konting pag-uusap na ganon. Pero matiwasay sila at matahimik ang kinuha ng ating Diyos. Ang mami ko po magna-90 na sa March. Yan din po ang panalangin namin sa Kanya. At yan ang panalangin namin sa lahat ng aming mahal sa buhay. Na sana kunin na lang kami ng isang mapayapang paraan, walang paghihirap, walang pain. Pero mga kapatid, hindi po natin hawak yon. Ang hawak po natin ay yung ngayon. Kayo ba ay tumanggap na sa Panginoon? Kayo ba ay humingi na ng kanyang kahabagan, kapatawaran sa inyong kasalanan?
Kayo ba ay nanalig na sa Kanya? Kung hindi pa, mga kapatid, ngayon ding araw na ito, kayo lumapit sa Kanya, hingin niyo ang Kanyang mercy. Alam niyo, gustong-gusto niyang ibigay yan. Hingin niyo lang. Tawagin niyo ang Kanyang pangalan at humingi kayo ng kaligtasan. At yan din na tinitiyak niya sa inyo. Sa Romans 10:13, call upon the name of the Lord and ye shall be saved. So mga kapatid, gawin na natin ngayon. Yan ang pinaka magandang advance decision na pwede niyong gawin. Na kayo ay manalig sa Kanya. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyong mensahe sa amin sa hapong ito. Maselan po, may ibang bahagi na tunay nga pong nakakapangamba. Mahirap pong isipin na kami ay magbigay ng direktiba sa aming mga mahal sa buhay tungkol sa aming mga huling araw. Ngunit ang aming pinakaimportanteng preparasyon ay aming ilagak ang aming kaluluwa sa iyong mga kamay. Hingin namin, O Diyos, ang inyong kapatawaran at ang inyong kahabagan. At manampalataya kami sa kaligtasan na iyong ibinigay, na iyon na nang pinanalo sa krus. Upang kami, Panginoon, ay maging sa iyo. At kung kami ay nasa kamay ng nagbibigay ng buhay, hindi kami kailangan matakot sa aming kamatayan. Sa aming mga puso, Panginoon, tunay nga ang sinabi ni Pablo, for me, to live is Christ, and to die is gain. Nawa itong maging totoo sa bawat isa sa amin na nandito sa lugar na ito ngayong hapong ito. Kayo na po ang kumilos sa aming kalagitnaan, sa aming mga puso't isipan. At magdala kayo, Panginoon, ng kaligtasan sa aming kalagitnaan para sa inyong kaluwalhatian. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.